Sample problem tayo class dito sa PISAD. Okay, this problem is lumabas din noong April 2025 SELE board examination. Okay, so dito class, meron daw tayong soil na dam or earth dam, which is andito yung mga dimension niya, no? Ito yung mga dimension niya. Ilalagay lang natin. Meron daw, yung A daw natin class is 2 meters. Yung H2 daw natin class is 14 meters. Ay 12 meters. B is 14 meters. And alpha daw is equal to beta. Tapos meron daw tayo class unit weight, no, na 17.3 kilonewtons per meter cube. Okay, so ito yung tanong class. Determine the height of the water. Ito, yung H1 natin. That must be retained by the dam using a factor of safety against overturning of 8.0. Okay, so paliitin lang natin siya class, no? Paliitin lang natin para meron tayong space. Okay, yan. So kung i-recall natin class, yung formula for factor of safety against overturning is RM all over OM. So yung RM class is the writing moment, no? Writing moment meaning ito yung mga kakampi ng dam. And OM class is the overturning moment, no? Yung overturning moment, ito yung tubig, no, na magpapabagsak or magpapataob sa dam natin. And etong writing moments naman, ito naman yung weight ng dam, no, na tumutulong sa kanya para ma-retain siya. Okay. So meron daw tayong FSO class na 8.0. FSO is equal to 8.0. Ayan. So ang kailangan na lang natin class is the RM and OM, no? Okay. So dito class, ang nakasanayan natin is kukunin natin, 'di ba, pag dam kukunin natin yung unit weight nito, 'yan. Ito, tas ito, ganyan. Pinuputol-putol natin siya or hinahati-hati natin to rectangle or triangle, depende, no? Okay. Pero dito class, since etong trapezoid na to is kumbaga pantay siya, ano bang term doon? Basta same yung mga dimension niya class, nakalimutan ko yung term. Okay. Pwede na natin siguro i-shortcut, no, gamit na tayo mismo ng formula ng trapezoid. So mamaya na siya ipapakita. Okay, so ang unang weight natin class, kunin natin yung buong weight na ito, pero wag na nating ihahati-hati, no. Kunin natin yung weight na ito class, sabihin natin siyang weight 1, no, weight 1 siya. And ito class is weight 2, no, weight 2 naman to. Okay, bakit siya weight 2? Kasi 'di ba? Etong part na ito is tumutulong din or nagbibigay rin ng weight sa dam natin, 'di ba? Yan. Okay, etong part na to class, tumutulong din 'yan sa dam natin. Okay. So yung weight 1 natin class, sabihin natin using trapezoid formula. Ayan. Ang formula ng trapezoid class is 1/2 ng base base 1 plus base 2 times height, no? Ayan siya. Okay. So, dito tayo class, kukunin na natin yung unit weight. So, halimbawa, weight 1 is equal to, ang ginagawa natin class is gamma V, di ba? Gamma volume. Okay. So, ang gamma natin class given, eto siya. Unit weight of soil na 17.3 kilonewtons per meter cube. Okay class. Dito, baka may mali to. Pag hindi nyo nakita to class sa problem, baka ang magamit nyo is unit weight ng concrete, which is 23.5, 23.6 or 24, no? Baka yan yung magamit nyo class, is mali na kayo. Baka kasi meron siya sa choices, yung mga unit weight na yon
pag ginamit. Okay. So, ito class, meron na tayong gamma, yung volume na lang, no? So, yung volume natin class, area times yung width. Okay. Yung area muna natin class siguro. So, base 1 is 14. Yung isa pang base is 2 meters. Tapos, over 2 times height natin na 12 meters. Okay. So, may missing pa tayo. This one is area pa lang. Kailangan natin maging volume. Magta-times tayo class ng ang width palagi ng dam natin is 1 meter. Okay. Kasi masyado siyang mahaba. Ino-consider lang natin yung 1 meter na length niya. Okay. So, times 1 meter lang tayo class. So, this one is magiging meter squared naman na, no? Meters, sabi natin. Okay, yan siya. So, that yung weight 1 natin class will be, okay, 17.3 times 14 plus 2 all over 2 times 12 times 1. Okay. So, eto na class, yung weight 1 natin. 1660.8 kilo newtons. Eto na siya. Okay. Okay. Since nakuha na natin class yung weight 1, kukunin naman natin yung weight 2, no? Okay. Dito class, yung sa weight 2 is equal to gamma ulit times volume, di ba? Gamma volume ulit. Pero class, tignan natin etong H1, hindi siya given. Tapos eto class, yung base ng water natin is hindi rin natin alam, no? So dapat kunin muna natin siya. Try natin class mag-ratio and proportion. Kunin natin, hindi, sige, dito na. Okay. Halimbawa, eto class, i-project ko lang, 12 meters din siya, di ba? 12 meters siya. Tapos eto class, alisin ko muna para mas malinis, no? So, yung kabuuan daw natin is 14 meters, no? 14 meters siya. Project ko lang class, kung eto is 2 meters, this one is 2 meters din, di ba? And since equal nga yung mga dimension nila, this one will be 6 meters and 6 meters. Ito, di ba? Pantay-pantay naman siya. So that yung equal nila class is total nila 14 meters. Okay, alisin ko na siya. Okay, try natin class mag-ratio and proportion. Halimbawa, this one, sabihin na lang nating x. Okay, so by ratio and proportion, okay, alisin ko muna to. By ratio and proportion. Okay. So, ano na lang, no? Base over height. Halimbawa, yung 6 meters muna. 6 all over 12 is equal to x over h1. Okay. Class, nakita ba? Ito lang naman siya. Ito. 6 over 12. Diba? Tapos, x all over h1. Diba? Ganyan lang siya pag nag-ratio and proportion. So, that class, yung x natin, mag-i-in term siya sa x1. Halimbawa, ganito siya. X is equal to, yung 6 over 12, gagawin ko na siyang 0.5 times h1. Okay? Cross-multiply lang siya. So, that yung value ng x natin, class, is 0.5 h1. Lagay ko na siya, 0.5 h1. Okay? Sana, class, naiintindihan pa. Okay, so dito tayo class, kunin natin yung weight 2, no? Okay, gamma volume, di ba? Gamma volume. So class, dito yung gamma ng water natin is what? 9.81, di ba? 9.81. Yung area naman natin class ng triangle is 1/2 base. Ano ba yung base natin class? Ito, di ba? Yung 0.5 h1 times 0.5 h1. Tapos, yung height natin, class, is h1. Okay, nagigets naman sana. Tapos, class, di ba, projected natin na itong water is 1 meter width lang din, parang yung dam natin. Okay, times 1 meters. Okay. Baka may mali to class, bakit nagta-times ng 1 meters? Volume po kasi, di ba? Volume. Okay. So, eto class is 9.81 times 0.5 times 0.5. Okay.
Eto na siya, class. Ang weight 2 natin will be 2.4525 H1 squared. Okay, class, baka makaligtaan nyo, H1 times H1 is H1 squared. Okay, highlight ko lang muna siya. So, may weight 1 na tayo and may weight 2. Diba? Okay, eto na siya. Okay. Okay, class, highlight ko lang muna siguro dito sa figure natin yung weight 1 and weight 2, no? Para meron kayong guide, hindi kayo masyadong malito. Yan siya. Ito yung 8-1 natin, ay weight 1, which is trapezoid. Diba? Yan. And yung weight 2 natin, class, is ito. Ito naman siya. Diba? Tubig na tubig. Yan. Okay, kitang-kita na yan. Kitang-kita na. Okay. So, next tayo, class. Nakuha na natin yung weight 1, weight 2, no? Which is yung kakampi ng ating dam. Next naman, class, kunin naman natin yung kalaban. Okay. Ano ba yung kalaban ng dam natin, class? Matik, yung tubig. Diba? Eto. Yung force ng tubig. Yan. And kapag tubig, class, ano ang maiisip nating force? It is the hydrostatic force. Diba? Hydrostatic forces, which is ang formula natin is F is equal to gamma H bar A. Okay? Yung A, class, palaging perpendicular, no? To the, yung force natin palaging perpendicular sa area, diba? Okay. So dito, class, yung gamma natin ng water is 9.81, diba? Okay, kung titingin tayo dito, 9.81. Tapos yung H bar natin, class, palagi namang over 2, diba? H bar natin is H1 all over 2. Tapos yung area natin, class, will be H1 na height. Tapos yung width natin, class, na 1 meter palagi, diba? So that yung force natin, class, will be 9.81 times 0.5, 4.905 ng H1 squared. Okay. So, highlight ko siya, no? Ito. Okay. Ito na yung kaaway natin. Summarize ko lang, class. Meron tayong weight 1 na 1,660.80 and weight 2 na 2.4525 H1 and force natin na 4.905 H1 squared. Yan, okay. So, ito na, class, yung summary natin, no? And next naman na gagawin natin is, syempre, kailangan natin siyang i-moment, diba? Ito, kasi, class, yung weight 1 and weight 2, ito pa lang yung summation ng force natin ng Y. Ito yung mga forces Y pa lang natin, no? Kung titignan natin, ito siya, diba? Mga vertical na loads natin. And meron din tayong horizontal loads, syempre, yung force natin. Sabihin natin, ito naman is yung mga Fx, diba? Okay. So, class, diba? Recall tayo sa statics, kapag may Fy and Fx, pwede natin siyang i-moment, depende kung meron siyang moment arm, no? Okay. So, dito, class, saan ba tayo nagmo-moment? Palagi po tayong nagmo-moment at toe. Diba? Yan. Eto, tatandaan nyo, class, moment at toe tayo palagi. Saan ba, sir, malalaman yung toe dito sa dam natin? Meron kasi tayong tinatawag na heel and si toe, 'di ba? Okay. So, para malaman po, okay, ito yung tubig natin, 'di ba? Ito yung tubig natin. And yung dam natin is possibly tataob na ganyan, 'di ba? Tataob siya. Okay. So, dito, class, isipin nyo, yung dam natin is parang paa, no? Na kapag naglakad ka, paano ba yung drawing ng paa? Yan, parang ganyan. Ito,
Parang ganyan siya. Ito yung toe natin, di ba? Ito yung ating heel. So, ito class, dito kasi siya nag-overturn. Ito, no? So, matik, parang pag naglalakad ka lang, ito yung inyong heel. Ito yung tumataas, di ba? Kapag naglalakad ka. Tapos, ito naman yung toe natin. Okay. So, kung may nalito dun class, pasensya na lang. Okay. Yan. Okay. So, yan, no? Moment sa toe. Okay. Ang una nating i-moment class, syempre si weight 1. Try muna natin siyang i-moment. Moment at toe. Try muna natin si weight 1, no? Weight 1. Tapos yung kanyang moment arm in meters, sabihin natin. Okay. Yung weight 1 natin class is 1660.880 kilonewtons. Tapos, ang kanyang magiging moment arm will be, since etong trapezoid natin class is equal naman siya sa mga dimension, kunin na lang natin yung half neto, no? This one is 6 plus 2 plus 6, which is 14 meters, diba? Divide 2 na lang natin siya, diba? Okay. Pero class, pag hindi na po equal yung mga dimension ng trapezoid natin, ang gagawin natin class is kunin na lang natin per shape, no? Triangle and rectangle. Tapos isa-isa na lang natin siyang i-moment. Okay. So dito class, ang magiging kanyang moment arm is 14 all over 2 meters. Di ba? This one is equal to 1660.8 times 7 is 11625.6 kilonewton meter. Okay, kilonewton meter na siya class kasi moment na siya, no? Okay, nakuha na natin class yung moment using weight 1, no? Moment naman tayo class using weight 2, di ba? Weight 2 times moment arm. Okay. Dito class, sa weight 2 natin, ang shape niya is triangle, no? And kukunin natin yung centroid niya. Yung centroid niya class will be 1/3 ng x and 2/3 ng x, di ba? Kapag triangle class, 1/3 and 2/3. So kapag nalilito pa dito class kung saan po yung 2/3 and 1/3, panoorin nyo na lang po yung mga previous videos ko about sa centroid, no? Okay. So dito naman class, ang gagawin natin sa kanyang magiging moment arm, since dito nga siya nag-act, no? Dito siya nag-act, ang gagawin na lang natin, kunin na lang natin po yung 14 na kabuuan, ima-minus po natin yung 1/3 ng x, diba? Para mas madali na lang yung solution natin class. Okay. So weight 2 natin class, 2.4525 h1 squared times 14, no? Minus 1/3 ng x, no? Which is yung x natin class, h ay 0.5 ng h1. Ito siya, di ba? Yan. So, as is mo na lang natin class yan kasi yung H1 natin is hindi naman natin alam. Okay? So, yan na class yung magiging mga writing moments natin. Next naman class is yung mga, this one is yung mga writing moment. Next natin yung mga overturning moments naman. Yung overturning moments natin class will be yung hydrostatic force, no? Okay. I-moment natin siya class, 4.905 ng h1 squared. Ang kanyang magiging arm, di ba, is palagi na kapag hydrostatic force class, ang magiging distance niya will be 1/3 ng height. Okay? So 1/3 ng height. Eto, tingnan nyo na lang, 1/3 ng height. Tapos, this one is 2/3 ng height. Diba? Okay. So, 1/3 ng height, syempre, eto siya. Eto siya. Ang magiging distance niya dito sa toe is 1/3 ng height. So, yun siya class. Tandaan nyo na lang. Okay. So, 1/3 times 1/3 ng h1. Eto siya. Okay. Try nating isalpak na lang class sa magiging formula natin. Ulit tayo sa formula, FSO is equal to RM all over OM, di ba? Binigay class yung FSO natin 8.0
is equal to, ano yung mga writing moments natin? 11625.6, no? Plus, feeling ko masya-short sa space. Move natin dito. Yan. Plus, tayo ng 2.4525 ng h1 squared times 14 minus 0.5 ng h1 over 3 ko na lang class, no? Sana nakita. All over tayo class ng 4.905 ng h1 squared times h1 all over 3. Ito tayo class. So that yung h1 natin will be okay, yung h1 natin class will be 10.4452 na lang meters. Okay. So class, yan na yung answer natin dito sa tingnan natin sa eto sa tanong kung meron. Okay, meron class na 10.4. Ito na lang siguro, 10.4 ang magiging final answer natin, di ba? Okay. So ganun siya class, sana naintindihan. Okay. So next question tayo class, dito pa rin sa earth dam natin, no? Ang tanong dito, determine the coefficient of friction at the base of the dam so that the factor of safety against sliding is 2.2 given that the H1 to class is 9 meters, no? Okay. So given na daw class yung H1 natin is equal to 9, di ba? So that etong base na to class which is 0.5 H1, yung x natin will be 4.5 na siya. Okay. So dito na lang tayo siguro class, no? Okay. So, okay. Nilagay ko na dito yung ating weight 1, weight 2, tapos yung force kanina, diba? So, dito class, kunin muna natin yung pinaka-value ng weight 2, diba? Kasi yung weight 2 natin, naka-in terms pa siya kay H1. So, that yung weight 2 natin class will be 2.4525 times natin ng given na yung H1 natin which is 9 meters, 9 squared, diba? 2.4525 times 9 squared will be 198.6525 kilo newtons, di ba? Tapos yung force natin class, kunin na rin natin 4.905 times 9 squared will be 397.305 kilonewtons class, no? Ito na yung mga parameters natin. Okay. So, ang kukunin daw natin is yung coefficient of friction. Okay. So, ang FSO kanina, di ba? RM all over OM. Paano naman sir yung FSS, meaning factor of safety against sliding? Ang formula dito class is mu Ry all over Rx, no? Okay. Yung Ry class meaning ito yung mga load or reaction dito sa y na ano natin, y axis or vertical reaction. Tapos ito naman class yung mga nag-act naman dito sa horizontal, sa horizontal reaction naman tong mga to. Okay. Dito class, etong Fy pwede natin siyang tawagin na yung formula natin mu Fy all over Fx. Ganito na lang siguro class, no, para hindi malito. Okay. So dito class, given naman yung ating factor of safety against sliding na 2.2, no? FSS is equal to 2.2, di ba? So direct sub na lang siguro to. 2.2 is equal to mu. Yung mu class, yun yung hinahanap. Ito yung coefficient of friction, di ba? So, coefficient of friction, sabihin na lang natin, ito yung mu. Yan, okay. Ry natin class, ano ba yung mga Ry natin? 1660.8, no? Plus
198.6525 kilonewtons, diba? Okay, sa na-class nakita. Ang Rx naman natin or yung mga Fx natin class is 397.305. Okay. So, lagay ko siya dito. Ito yung Fy natin. This one is Fy then. This one is Fx. Yan, para hindi kayo malito. Okay. So, that class, yung mu natin will be equal to what? 2.2. Alpha equals 1660.8 plus 198.6525 all over 397.305. Okay, yung sagot natin dito class will be mu is equal to 0.47, no? 470. And kung titignan natin class sa choices, wala siya, no? Pero kung siguro ginamit natin yung stored value, makukuha natin yung pinakasagot, and yung pinakamalapit dito class na lang yung kunin natin, which is 0.458 na lang. Okay? Okay class, next question tayo, no? Dito pa rin sa earth dam. Determine the location in meters of the resultant force at the base of the dam from its hill when H1 pa rin class is 9 meters. Okay? So dito class, yung location na to, ang formula lang naman nito. Hindi ko na siya masyadong explain kasi mahaba pa siya. Pupunta pa tayo sa mismong concept ng dam. And sabihin na lang natin, X kasi yun, no? X is the distance ng force. Okay. X will be Rm minus OM all over Ry. Okay? Ito kasi siya, pag binaliktad mo kasi siya class, pag nag cross multiply ka, Ry times X is equal to Rm minus OM. Etong X na to class, ito yung kumbaga moment arm niya, ano? Or location niya ng resultant ng force, 'di ba? Okay, so kukunin natin siya class. X will be ano yung RM natin? Yung mga RM natin is okay, uulitin na naman natin yung kanina. Yung mga writing moment natin class, copy ko lang siguro tong mga ito, 'di ba? Eto. Try ko lang siyang kopyahin muna para guide natin. Okay. Ayan. Yan. Okay. Ito class yung mga writing moment natin. I-substitute na lang natin yung kanina. Halimbawa, ito yung writing moment natin, no? So, 11625.6 plus tayo ng, ito yung mga H1 class is substitute natin. So, calcu 2.4525 times 9 squared times 14 minus 0.5 ng 9 all over 3. Yan. Ito class yung isa. 2483. Yan na lang. 0.16. Okay, yan class yung magiging RM natin, which is equal na lang siya sa 11625.6. 14,108.76. Okay, yan. Okay, yung magiging overturning moment naman natin class, solve din natin. OM. Ito na yung RM natin. 4. Ito class, no? Ito yung gagamitin. 905 times 9 squared times 9 all over 3. Yan. 1191.915. Okay. So, ito yun na yung class, no? Okay. RM natin, 14108.76 minus 1191.915. Tapos yung RY natin class, pwede naman natin kopyahin na lang to. Eto no, ito yung RY natin. 1660.8 plus 198.6525. Yan. So that class, yung X natin will be, okay, 14108
0.76 minus 1191.915 over 1660.8 plus 198.6525. Maging answer natin class will be 6.947. Sabihin na lang natin class. Okay. So, eto class, yung x na to is from the toe. No? Eto class yung x natin to mula sa toe. So, mula sa toe siya. Okay. Kung titingnan natin yung magiging dam natin, halimbawa, ito yung dam kanina. Drawing ko lang ulit. Ang tanong kasi class is from the heel eh. Ito siya. Yan. Ito siya, no? So, ito class yung magiging, ito kasi yung RY natin, yung force natin, yan. And meron siyang distance x from the toe, no? Ito yung heel. So, ang nakuha natin class na x will be 6.947, diba? Mula sa toe siya. Pero class, ang tanong kasi sa atin, mula sa heel. So, kukunin natin yung x from the heel. Ang total na base natin class kanina is 14 meters, diba? So, ang gagawin lang natin class, 14 meters minus 6.947, diba? So, kung ikakalculate natin siya class, yung x will be 7.053 meters. Okay, class, sana na-gets. Kung nalito man, pwede kayo mag-comment class. Okay. So, 6.947 siya, pero from the toe, yan, di ba? Take note nyo na lang class, from the toe, itong x natin. And, this one is from the heel na 7.053, di ba? Kasi ang tanong sa atin class, location in meters of the resultant force from its heel. Diba? Okay. So, buti, nabasa natin yung from its heel. Kasi kapag hindi class, eto na yung sasagot natin, which is trap siya. Diba? Yan. Okay. So, yun lang class. Sana naintindihan. Thank you so much.